Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, inaanyahan tayo ng pumikapal na makita natin, una, na humingi tayo ng kagalingan kay Jesus. Katulad ng 10 ketonin na nasa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. At ganoon din naman na nakita natin na si Naaman, na taga Syria. Alam naman natin kung saan ang Syria. Hindi ito Israelita. Ito ay Syria. So, bahagi yun na nakita niya na ang Diyos ng Israel ang siyang lamang magpapagaling sa kanya. Itong 10 na ito naman sa Ebanghelyo natin ay nakasalubong ni Jesus sa hangganan ng probinsya ng Galilea at Samaria. So bahagi yun. Later on, sa ating pagninilay, maintindihan natin yung Samaria. Ito yung mga lugar ng mga Samaritano na naging bahagi ng karanasan na bayang Israel na noon ay nahati pagkatapos ni Haring Solomon. Nahati ang Israel, the Kingdom of Israel, sa dalawang kaharian, yung tinatawag natin Northern Kingdom na sa bahagi ng Jerusalem pataas, at ang Southern Kingdom, yung bahagi ng Jerusalem pababa. So, yung Samaria ay yung Northern Kingdom na later on nakikita natin na mayroong conflict doon sa Southern Kingdom. Kaya kasi sila naghiwalay. Pero kalimitan ng mga naghiwalay, may conflict yan. Bagamat yan ay dating buong United Israel. Kaya yung lalim na yun ang pinag-uusapan natin na tinatawag natin Palestine and Israel. Doon pa nag-ugat yun. Kasi yung tinatawag natin Palestine, yun yung Northern Kingdom. Yun ang Samaria. Yung Southern Kingdom, ayun yung Israel na yun. So bahagi yun. Hindi ito yung Israel na Israel nung panahon ni Haring David at ni Haring Solomon. Anyway, para lang mo maintindihan natin. Kasi makita natin una yung pagpapagaling ng Diyos. Ng Israel na pinahayag ko sa unang pagbasa at yung pagpapagaling ni Jesus sa 10 ketonin. Kaya napakahalaga ko na humiling tayo ng kagalingan kay Jesus. Sabi ko nga ako, kung saan tayo kapag may sakit, saan tayo nagpupunta, sa albularyo. Well, sa doktor, okay rin sa doktor, pero kung minsan yung spiritual healing, napunta tayo sa albularyo. Wala naman nagsasabi ng Father, pray over mo ako. So, bahagi yun, ulitin ko lang, masama ang pumunta sa albularyo. Labag ko yun sa unang utos ng Diyos. Nasa katisismo yun ng Katolikong Kristiyano. So, bahagi yun na nawa ay makita natin. Pero, nawa makita natin yung kagalingan. Alam nyo, mula unang February ay naglagay ako ng right after the Christmas kasi ang isa natin sa parokyang simbahan ay 6:30 ng umaga, sunod ay 8:30 ng umaga.
6:30 ng misa, nagkakaroon po ako ng healing session. Pagkatapos ng first mass, at ganun din sa second mass. Para huwag sabihin, Father, hindi naman kayo nag-healing. Napunta kami sa albularyo. Kahit na hindi nag-healing yung pari, hindi dapat tayo nagpupunta sa albularyo. At higit sa lahat, saan kayo pwede pumunta? Sa loob ng pagdiriwang ng misa. Magsimba kayo. Umiling kayo ng kagalingan. Magsimba kayo. Itong mga ketong, alam niyo ang panahon ni Jesus, at kahit na panahon ni Naaman, lalong-lalo na ng panahon ni Naaman, ang tinatawag natin keto ay parang cancer. Wala itong gamot. Walang gamot ito. Alam niyo ba kung kailan lamang nagkaroon ng gamot? Ang cancer. After lamang ng World War II. Kasi nauso yung penicillin na natapos during World War II. So right after World War II, ibinigay na yun sa publiko. Yun naman, biro mo yun. Ilang daang taon, mahigit 2,000 o mahigit pa, mula pa ng una, na hanggang 1945, walang gamot sa ngayon. Bahagi yun. Pero pinagaling ni Jesus. At sana huwag natin kalimutan natin yung misa. Yung mismong misa ay daan mo para pagalingin tayo ni Jesus. Bakit po? Sa loob ng pagdiriwang ng misa, palagi natin binabanggit kapag sinabi ng pari, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Habang tinataas niya yung hostia na pinaniniwalaan natin katawan at dugo ni Kristo, anong sagot natin? Mapapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Anong sagot natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit, sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pinaniniwalaan ba natin yun? O baka naman bukang bibig lang natin? So, bahagi yun. May mga karamdaman kayo. Lumapit tayo sa Diyos. Kahit mo yung cancer, bahagi yun na nawa po ay itulog natin sa harapan ng po may kapalan. Kaya masabi ko sa inyo muna, para sa lumang, sa kahit na ng panahon na Jesus, bago ng World War II, ang keto ay parang cancer. Walang gamot yun. Pero kaya pagalingin ng Diyos. Pangalawa, yung pagpapasalamat. Yung puso handang magpasalamat. So bahagi yun. Nakita natin kay Naaman at kay dito sa Samaritano, pinuri mga ni Jesus yung Samaritano. Bakit pinuri ni Jesus? Kasi 10 yung pinagaling. 10 yung humihingi ng kagalingan. Ang 10 yung pinagaling mula sa Hebron. Pero isa lamang ang bumalik. Bakit bumalik? Magpasalamat. Well, kay Jesus, siguro dahil din sa siya ay hindi bound by the law. Kasi nung sabi ni Jesus, magpakita kayo sa sacerdote. Kasi yun ang mataas ng mga Israelita. But anyway, nakita natin yung yung elemento ng pagpapasalamat. Ang paanyaya ng Diyos na matuto tayo magkaroon ng pusong palaging handang magpasalamat. Marami tayong dapat na pagpapasalamat. Si Naaman, anong ginawa niyang pagpapasalamat? Gusto niya sanang bigyan si Eliseo
ng mga ginto, kayamanan, hindi tinanggap ni Eliseo, ni Propeta Eliseo. Kaya anong ginawa ni Eliseo bilang kanyang pagpapasalamat? Yung kanyang sasakyan, pinuno niya ng lupa mula doon sa Israel, at sabi niya, doon sa Syria, yun ang magiging tanda natin para magpakilala na itong lupa na ito. Parang ginawa niyang souvenir. Kaya nagsiyang karwahe. Para alin? Doon niya higit na masamba ang Diyos ng Israel, na walang iba kundi si Yahweh, ang Diyos ng Ama. Sa Ebanghelyo, nakita natin yung alin, yung bumalik yung Samaritano para magpasalamat kay Jesus. Kaya yun ang hamon, magkaroon tayo ng pusong palagi handa magpasalamat. Marami tayong dapat may pagpapasalamat sa mga bagay na nakikita natin sa technique na ito. Tayo ay narito pa, may mga mahal tayo sa buhay, ay kumisan, sabi nga natin, ay kaya ho tayo lalong tumatanda. Bakit? Kulang tayo sa pagpapasalamat. Saan tayo napupunaw? Sa reklamo. Kaya kapag kayo ay palang reklamo, ay madali kayong tatanda. Talagang tatanda tayo. Hindi naman pwedeng hindi tumatanda. Every day, every minute tumatanda tayo. Pero kung wala kayong gagawin kundi magreklamo, lalo mabibilis ang inyong pagtanda. Paano natin maiwasan yung pagtanda? Kahit na yung stress, yung sakit, magkaroon tayo ng pwede natin ipagpapasalamat. Yung iba kasi tao, nagkahanap sila ng irereklamo. Hindi, balik rin natin. Maghanap tayo ng pwede natin ipagpapasalamat. At yun ang bigyan natin. Kaya ang tawag natin ay stress. Ang tawag natin dito ay psychological stress. Pag sinabi mo kasi stress, ibig sabihin, ito, kapag sino ito, ay physical stress yan. Kasi na-stress ka. Kasi may outside force. Pero yung psychological stress, kaya ka na-stress kasi bakit? Ang anak may reklamo kaya ka na-stress. Huwag mong pansinin yun. Huwag mong pansinin yung mga bagay na pangit. Pansinin mo yung mga bagay na maganda. Pansinin mo yung mga biyaya na pinagkakaroon ng Diyos sa atin. Marami yung tayo na dapat may pagpapasalamat sa Diyos. Every day. Kaya, sana yung puso natin ay isang puso na hinuhubog sa pagpapasalamat. Kapag kayo palagi nagre-reklamo, hinuhubog ninyo ang puso ninyo sa pagre-reklamo. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit kayo may stress. Kasi yun ang palagi ninyong tinitingnan. Ano yung hanapin ninyo? Yung pagpapasalamat. Kasi napakarami tayong dapat ipagpasalamat. Ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng pamilya, ang biyaya ng malayang pagsamba sa Diyos. Bahagi yan, kung tawagin natin yung mga biyaya na ito rin. Kung minsan na ito, taken for granted. Kasi bakit? Very normal. Bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya lang kung minsan, saka lang natin nakikita yung alam kapag inalisa sa atin, huwag na natin hayaan na maalis na sa atin. Ngayon pa man din, ay higit natin pagpapasalamat. At sabi nga natin, ay ating pangalagaan at higit na pahalagahan. Katulad ng Samaritano, bumalik kay Jesus para magpasalamat. Alam niyo, kanina sinasabi natin, yung pagsimba pag-araw na linggo, dito tayo papatakit. Bakit? Ang ito, misa,
Sa wikang Grego, ang tawag natin dito yan Eucharistia. Ano? Nang ibig sabihin yan mula sa Grego, Eucharistia. Anong ibig sabihin? Thanksgiving. So yung misa, mismo yan isang pagkilos ng pagpapasalamat. Kapag tayo nagdiriwang ng misa, pinupuno natin yung ating sarili sa pagpapasalamat, lalo-lalo na sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Ang pagbibigay niyo sa atin ng buhay na walang